Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is October 20, 2025 at tayo ngayon ang papunta dyan sa may ADB Avenue, sa may Tower ADB. Dito yan sa may ADB Avenue San Antonio, Pasig. At dadalhin po natin yan sa may Our Lady of Lourdes Hospital sa may P. Sanchez Street, Barangay 606, Sampaloc, Manila. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, yan. So magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin itong ating susunod na misyon. At habang tayo papunta nga doon, manatiling nakaplay lang muna yan at tayo ay makinig ng mga nagbabagong balita at mga talakayan. This time check is brought to you by DCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality prime detergent. Ang balitang ito ay hatid sa iyo ng DCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality prime detergent. Makati Medical Center or Makati Med is the premier hospital in the Philippines. Makati Med, with its modern medical equipment, passionately and effectively serves patients with its doctor of private skilled and board-certified physicians, nurses, and highly healthcare professionals and management staff. Makati Med is located at 4 College Street, Legazpi Village, Makati City. Call them at 888-999 or visit makatimed.net.ph. Makati Medical Center, ensuring exceptional care for every patient's needs. Hello, Poppy! Constipated na ba? Ready ka na sa magda? Chocolate? Tubig? Bag? Order na ng flight? Washing machine detergent, may triple stay-away formula para mapawi, malinis at mag-sweet na sweet lang ka. Ang ganda yun! All you need is pride! All you need is pride! Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran. Yan ang Pinoy. Ang Pilipino, hindi korap. Sa paalala mula sa MSJ, naniniwalang mabuti ang Pinoy. Sa Champion Quick Wash Technology, best tayo sa lamada, puro tayo sa pamilya. Healthy minutes, hatid sa inyo ng FX3. Ay, ito sa Edwin Jen. Oh, bakit bakit ka na naman? Bakit ka na lang naiinis? Bakit nakasunod ang iyong mga buhok? Kapaniwala ka kasi, yan yung mga marites na yan. Alam nyo magiging dahilan yan para magpagiging matigil. Continue straight at the first intersection. Then, madali ka na sumapo. Konting akit mo lang sa hagdan. Tapos ka na. Ang tawag namin sa matutulog ay ansana. Sabihin
po ang pagkakasakit sa puso. Para manatili na malakas ang inyong heart muscles, kailangan hindi tayo laging galit. Kailangan maganda ang ating kinakain. Masusustansya ba? At kailangan umiinom tayo ng nagpapalakas ng ating puso. Biro Mayroon tayo. na po ng mga natural supplements para dito. Hindi mo kailangang magkaroon ng sakit para simulan ang pag-inom ng alpha, beta, at gamma nutrients. Para sa atin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin o pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan. Muli, this is Dr. Edwin Jen na all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Mama, daming time pa lahat ng gusto nyo. Mama, daming time sa pure detergent. The champion with wash technology. This time sa Lamada, more tayo sa pamilya. Mama, daming time pa lahat ng gusto nyo. Mama, daming time sa pure detergent. The champion with wash technology. This time sa Lamada, more tayo sa pamilya. In fairness, with no touches, Mama, daming time pa lahat ng gusto nyo. Mama, daming time sa pure detergent ang gamit ko. The champion quick wash technology. This time sa Lamada, more tayo sa pamilya. Mga dagdag na kaalaman at usapan ang kalusugan. Tuna, exception. Kami po ay nagbabalik sa programang Lunas Extension. Kasama pa rin po natin nasa linya si Dr. Bonnie Bernardo. And Doc, pinag-uusapan natin yung mga just words na tama ba, Doc, it can prevent us for having ailment. At the same time, pwedeng magsabi sa'yo kung may nakaiba bang nangyayari sa katawan mo. Yes, so yan ang ating maganda. Pinag-usapan kasi ang dami natin kakaiba. Parang hindi normal ang mga ating ginagawa ngayon kasi iba na po yung ating kwento. Kaya Doc, sabi ko nga yung pagtambay lang natin sa bahay, di ba? Yung buong araw parang hindi ka naaarawan, hindi ka, may mga iba Doc, no, na syempre yung mga nasa condo, nasa apartment, walang proper ventilation. Syempre yung breathing mo talagang maaapektuhan. Tapos yung sinasabi natin yung pagtamang pag-upo, kasi marami din sa atin na talaga namang siguro buong maghapon ang nakaupo, di ba? Dapat nakakapala yung pag-upo natin. Siguro daw, masasabi ko din sa mga listeners and televiewers natin na aside sa mga iba't ibang sakit na pinag-uusapan natin, yung tamang pag-assess sa sarili is very important. Tama ba Doc? Sobrang magkaroon ng tayo sa mga feeling natin na tragedy at saka magkaroon ng sobrang confidence kaya kailangan din po maayos at tayo ay susunod and of course pwede rin po lang pagtanong marami naman po available na mga medical practitioner online Ayan. So, maganda nga ngayon talagang may online na malaking tulong ng online. So, number 3 Doc, sa ating listahan ng mga gestures na dapat natin i-correct or check para makaiwas at same time malaman na din kung ano yung sinasabing signal sa ating katawan.
So, masasabi ba natin, Dok, na dapat kailangan relax walking ang gawin natin araw-araw? Ano ang advisable, Dok? Na tamang, siguro, Dok, ilang minuto dapat naglalakad ang isang tao sa isang araw para masabi natin na maging healthy yung ating sistema at advice ko ng mga doctors para makaiwan tayo sa iba't ibang klase ng sakit. Ayan. So, pati pala concentration, Dok, na apektuhan nito? So, pag ang isang tao ngayon, Dok, lalo na tayo ngayon, marami pa rin sa atin ng stay at home talaga, naka-home quarantine. Hindi advisable na buong araw ang nakaupo dyan o buong araw ka lang nakahiga. Ayan, so lakas, yung self-defense ng ating katawan, talaga namang napapalakas din. At the same time, yung tamang circulation ng blood, diba, Dok, importante yung walking na yan. So, huwag na tayong, kumbaga, maging tamad sa pag-exercise. Napakahalaga. So, mga simpleng paraan, yung proper breathing, proper sitting, proper walking. Ang sa'yo dito sa puso, Dok, parang napaka-basic pala, Dok, no? Pero it can really cause a lot of things sa ating katawan at sa ating sistema. Kasi tama ba, Dok, sa panahon ngayon talagang tumataas yung mga kaso ng anxiety, tumataas din ba, Dok, ng mga common sickness like diabetes and hypertension since na hindi natin na-observe ng tama yung mga gawin natin, yung mga gestures natin, medyo na iba talaga, di ba?
after mga 3 months, ang lahat matataas, kasi sa kinakaon ng matataas ang ulit. Pero mabigat at timbang. At siyempre marami sa mga bago ng tinakman. Naniwala kayo ang daming mga neuromuscular diseases na talagang galing lang sa pagkilos natin. Nilalakdaw tayo kasi yung pagkakaman nila. So, dapat talaga ngayon ay huwag tumigil, di ba, sa pag-lockdown lang yung alaga natin sa ating katawan. So, it doesn't stop from staying at home. Tama ba, Dok? It also will start from the gestures na ginagawa natin na dapat proper pa rin, nag-ehersisyo pa rin tayo, kumakain pa rin ng tama kasi hindi lang COVID-19 ang kalaban natin or sakit na pwede tayong magkaroon, di ba, Dok? Para po makatulong at maging conscious tayo kung sinasabi ng ating katawan, ating may makapagbigay ng tamang balanse, magandang development at manipulation, at eventually magbibigay ng napakagandang effective mood, and then later on, magkakaroon tayo ng magandang na araw-araw na Ayan. So, always think of the brighter side at wag lang katakutan yung COVID-19, no? Make sure na handa yung ating katawan, di ba, Doc? Immune system ang ating panlaban at ang mga simpleng gestures na na-discuss namin ni Doc can help you maintain a good and strong immune system. Wala na po kaming oras ni Doc, so maraming salamat sa lahat po ng mga nagtumutok sa aming programa at mga nakisali sa aming talakayan ngayong gabi. Doc, mga huling paalala para sa ating mga listeners at sa mga gustong magpakonsulta sa iyong clinic, Doc. Maganda natin yung condition, pwede po kayong mag-like na ating mga business namin. Yung ganyan sa yung Bernardo, Doc Manny Bernardo, or kaya kayo mag-test or tumawag sa ating mga numbers. Pwede po sa 09-675-5417 or di kaya po ay tumawag at paglalan. Ito po ang ating nakapanayang Dr. Manny Bernardo mula po sa Doc Manny's Kitchen Clinic at sa lahat po ng mga sumubaybay sa aming programa ngayong gabi. Sana po marami po kayong natulog na at natutunan sa ating programa. Please, Lamar po ang inyong nakasama. Ito po ang programa sa Sunas Extension na hatid po sa atin ngayong gabi. In 70 meters, turn right onto JB Vargas Street. Drugstore and Mercury Drugstore. Lagi po namin paalala, magandang gabi po. Luzon, Visayas, at Mindanao. Mga kabulan at kabulan, kabulan extension.
pala yan, no? Nalagpas tayo. Exit 2. Pagpahin natin to. Check dito, magagalit. Talaga. Magagalit talaga. Magagalit talaga. Yan. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Saan kayo? Sige. Doon po sa kabilang ikot ng emergency, sir. Hindi naman siya emergency. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ay, ayan, so nag-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli po. Ingat at God bless. Paalam po muna, pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po. Ipinagpaliban ng Senado. Senador Ping Lacson, pinag-iisipan ng bumalik bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ombudsman na handang bumuo ng fact-finding team para sa investigasyon ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Limang kaso po na inihain ni Atong Naang laban sa katitungan ng Giles ipinasura ng piskalya. Mga paliparan, terminal ng bus naghahanda na sa inaasahang dagsa ng mga pasahero ngayong undas. Comment sa sweldo ng
Tugnawas, Cagayan Valley Region. Aprobado na raw po epektibo sa November 5. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo kasado bukas. PNP Global News Marketplace umansan sa dagat Hong Kong International Airport. 2 ang patay. Sa PNP Sports, Carlos Yulo pasok sa floor exercise gold final sa 2025 Artistic Gymnastics World Championship. Sa showbiz, May Entrata may bagong boyfriend. May bahard. May pang-hard lunch. Bahard lunch. Ito po mga lingkod sa pagbabalita, sina Ray Sibayan. Ang isa sa Para sa DZRH, yun na sa Pilipinas. una sa Pilipino. Sa ating po mga balita. Continue straight to the first traffic light. Ramdam na raw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sentimiento ng mga negosyante sa talamak na korupsyon sa gobyerno. Ito po ang reaksyon ng Malacanang sa panawagan ng malaking grupo ng mga negosyante na kailangan na pong gumawa ang Pangulo ng mabilis na aksyon laban sa malawakang korupsyon sa flood control at infrastructure projects. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro, ginagawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nararapat na aksyon para daw matugunan ang problema kabilang po ang pagtatatag sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Binanggit ni Castro ang pag-freeze ng assets at ang pagpapalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order sa mga sangkot sa kontrobersiya, gayon din ang rekomendasyon na kasuhan si dating Congressman Saldico. Nararamdaman po ng Pangulo at ng administrasyon ang mga nararamdaman ng mga businessmen. Kaya po patuloy ang ginagawang pag-iimbestiga at patuloy ang pagpapabilis ng aksyon para po mapanagot ang dapat na mapanagot. Yan po mga kaibigan, si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Naiinip na ang grupo ng mga negosyante sa pagkakataon ng gobyerno kaugnay ng mga anomalya ng flood control project at korupsyon sa bansa. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan, sinabi ni Employers Confederation of the Philippines o ECOP President Sergio Ortiz Luis Jr. Nais ng business sector na agad na mapanagot ang mga sangkot sa katiwalian. Kasama sa nananawagan ng agarang aksyon, ang Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated upang maibalik ang tiwala ng publiko at ng mga investors. Ibig sila, parang wala nangyayari, no? Ang sabi nga nila, yung ICI, yung malaki sana yung pag-asa namin na makakatulong, parang nandun sa point pa sila dahil ang tingin ng iba, wala namang parang ginagamit yung pag-label. Wala namang fit, ano? Ano nga una, kada ligaling ng pauwi ng tao, kada ligaling ng cancel ng passport, ba't ngayon yung mga prime suspect hindi man maiuwi at pinagtatalunan pa kung pwede cancel ng passport. Ayon kay Ortiz Luis, kung record ang pagbabatayan, may mga dapat na makasuhan na at makulong, ngunit ni ang pagkansela sa pasaporte ng mga sangkot ay hindi pa magawa. Babala niya kung aabutin hanggang Disyembre bago may makasuhan, baka hindi na matuloy ang Pasko dahil sa tindi ng korupsyon na dahilan para mapag-iwanan ng Pilipinas ng mga kalapit na bansa. Kung sa yung business sector is ayaw nila nag-grow. Kailangan i-interest ko Argentina. Otherwise, palala ng palala. Nag-move in the diplomatic area kung sa investment, pahuli tayo ng pahuli, sa tourism, pahuli ng pahuli. Pero mga mapos ko na Christmas. Yan po si ECO President Sergio Ortiz Luis Jr. Ano ba yung focus mo ng Christmas? Oo. Medyo naman. Yun ang halata ito sa iyo eh. Naman kayo. Dapat ang mapuspo ng Christmas yung mga sangkot sa anomalya. Diba? Dapat sila mag-Christmas sa mga kulungan. Ipinagbalikan po ng Senate Committee on Finance sa pag-aproba sa panukalang 2026 budget ng Department of Public Works and Highways, DPWH.
At po kay Committee Chairperson Senador Erwin Gatchalian, Sir. ilang senador ang humiling na magkaroon pa ng isa pang pagdinig sa October 27 para masuring mabuti ang mga detalye ng punto ng kagawaran. Paliwanag po ni Gatchalian, gagamitin daw po ang karagdagang pagdinig para ayusin ang mga errata o muling isusimiting dokumento ng DPWH, lalo ng 4 na proyektong may red flag na naunang tinukoy ng komite. Iginit po ni Gatchalian, layunin po ng Senado na tiyaking malinis at malinaw ng lahat ng proyekto bago tuluyang aprubahan ang proposed budget ng DPWH. Tinutula ng Malacanang ang mungkahi ni Senator Sherwin Gatchalian na i-abolish ang Department of Public Works and Highways sa DPWH dahil sa matinding katiwalian sa ahensya. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi lahat ng nagtatrabaho sa DPWH ay sangkot sa korupsyon at mayroon pang matitinong kawani na nagsisilbi ng tumutugon sa kanilang obligasyon. Ni Castro, hindi kailangan na buwagin ang DPWH pag-usa, dapat tanggalin ang mga gumagawa ng kalokohan. Naniniwala naman ang palasyo, malinis din ang ahensya sa pangunguna o malilinis din daw po ang ahensya sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon. Samantala naman, tatapakan daw po ng kaso ng pangunahan ng DPWH ang iba pang opisyal na tauhan ng ahensya na sangkot sa katiwalian. Tinipon niya mismo ni Secretary Vince Dizon sa budget deliberation ng ahensya sa Senate Committee on Finance at sinabing bahagi ito ng kampanya para sa accountability. Ginagawa nila ito kasabay ng koordinasyon sa Independent Commission for Infrastructure ICI, Office of the Ombudsman, at maging sa Department of Justice o DOJ. Anya, may makinaswa na sila sa Ombudsman kaugnay ng Ghost of Flood Control Project sa Bulacan. Naiwalay pa sa mga kasong inirap ng ICI kaugnay ng mga proyekto ng SunWest Corporation at kumpanya ng mga diskaya sa Oriental Mindoro. Filing of cases. That is unprecedented, Mr. Chairman. No, and I think you will see in the next few weeks and months of sheer volume of cases that are going to be filed against people who are responsible within the department, who are responsible for these really unprecedented anomalies that have been done in the past year. And we are doing this closely with the Independent Commission for Infrastructure and the Office of the Ombudsman and the DOJ. Yan po mga kaibigan si DPWH Secretary Vince Dizon. Aminado naman si Senate President Pro Tempore Panfilo King Lacson na pinag-iisipan na niyang bumalik bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito'y batay sa kanilang napag-usapan ni Senate President Tito Soto, batay na rin sa kagustuhan ng mga kasamahan sa mayorya. Ngunit sinabi ni Lacson, dapat handa sila ni Soto sa magiging epekto sakaling bumalik siya bilang chairman dahil posibleng may kakalat sa kanilan sa mayorya at nilipat sa kabilang grupo. Ayon kay Lacson, maaaring mawala rin sa kanila ang Senate presidency. Sinabi naman ni Soto na hindi ito natatakot na mawala sa pwesto dahil mas mahalaga ang maisulong ang accountability at ang transparency. And tomorrow's News Tonight. Samantala, muli na magkakausapin ng mayorya sa Senado si Senate President Pro Tempore Panfilo King Lacson para makumpinsing bumalik bilang chairman ng Blue Ribbon Committee bago ang sesyon sa November 10. Ayon po kay Senate President Vicente Tito Soto III, 50-50 pa raw ang tsansa na babalik bilang chairman si Lacson, ngunit umaasa pa rin siyang papayag ang Senado naman sa paniniwalang maganda ang naging takbo ng pagdinig ng siya ang namunod dito. Kabilang po sa mga pinagpilian sanang pumalit kay Lacson ay sina Senador J.B. Ejercito, Kiko Pangilinan at Rafi Tulfo, ngunit lahat sila ay tumanggi. Ngayon si Senador Erwin Tulfo ang itinalagang acting chairman. Hindi pa nagpapatawag ng hearing si Tulfo dahil masa siya ay dumalo sa event ng Department of Migrant Workers sa Italia at ngayon ay nasa Geneva, Switzerland naman para sa Interparliamentary Union Conference. Humiling ng agarang aksyon sa Office of the Ombudsman ng mga grupong akbayan at Tindig Pilipinas para sa investigasyon
kay Vice President Sara Duterte kaugnay po ng umano'y maling paggamit ng confidential funds at ng intelligence funds o CIF at pang-aabuso sa kapangyarihan. Sa tatlong pahinang liham na kanilang isinumite sa anti-graft body, ginit po na akbayan na walang saysay na alibayang pahayag ni Vice President Sara na ginamit umano ang bahagi ng confidential funds para imbestigahan ang korupsyon sa loob ng ahensya na kanyang dating pinamumunuan gaya ng DepEd. Isang grupo ito'y paraan lamang umano ng Vice Presidente para ilihis ang atensyon ng publiko sa umano'y pang-aabuso sa pondo ng bayan. Kasabay nito'y hinikayat din ni Akbayan Party List President Rafaela David ng Ombudsman o ang Ombudsman na katuwang si Vice President Sara upang mapanagutan niya ang mga may kapangyarihang opisyal at maiwasan ang pagtakbo sa pananagutan. Naghanda namang bumuod po ng fact-finding team ang office of the Ombudsman para imbestigahan ang confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Nabang iniyag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kasunod ng petisyon ng grupong Akbayan at Tindig Pilipinas na umapila sa anti-graft body na imbestigahan ang paggamit ng confidential funds ni VP Sara. Sa isang ambush interview ng media, sinabi ni Remulla na maaaring gamitin bilang gamay ang articles of impeachment kay VP Sara sakaling gumulo ang investigasyon. Ngunit hindi ba niya nakararating sa kanyang tanggapan ang petisyon dahil naman sa kaninang umaga lamang ito na isumite. Pero hindi niya itatry sir before Feb na mas simulan yung kay Sara. Wala akong sinusunod na sa ano rito. Basta sa akin, anong kayang gawin natin? Basta act with urgency all the time. Okay? Nilinaw naman ni Remulla na wala silang kapangyarihan na alisin sa pwesto ang pangalawang pangulo at iginiit na kikilos lamang sila batay sa kanilang mandato. Naghain naman sa Department of Justice ng kani-kanilang counter affidavit ang mga anak ng negosyanteng si Charlie Atong Ang kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabungero. Sa pamamagitan ng kanilang mga abogado, tinawag po ng mga anak ni Ang na walang basihan at walang kredibilidad ang mga akusasyong ibinabato laban sa kanila ng nagpakilalang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Ayon kay Attorney Lorna Capunan, nabigo umano si Patidongan na magpakita ng sapat na ebidensya para mapatunayan ang mga paratang. Ni Capunan, inosente ang mga anak ni Ang at malinaw umano ang mga akusasyon ay desperadong pagsasangka para mailigtas ni Patidongan ang sarili sa kasong kidnapping na kanyang kinakaharap. Dagdag pa ni ng abogado ni na nananatiling tapat ang pamilya Ang sa kanilang panawagan sa mga nawawalang sabungero. At nagtitiwala sila na kikilalanin daw po ng DOJ ang kawalang basihan ng mga kaso laban sa kanila. Matatandang noong nakalipas na linggo, naghain din ng sarili counter affidavit si Charlie Atong Ang at iniling sa DOJ na ibalik sa PNP CIDG ang kaso para sa muling investigasyon. Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, ipinasura po ng Mandaluyong City Prosecutor's Office ang 5 kasong inirap na negosyanteng si Atong Ang laban kay missing sa Bungeros case whistleblower Julie Patidongan o alias Totoy at Alan Pantilas o alias Brown. Kabilang po sa mga reklamong inihain noong Hulyo ang robbery with violence against intimidation of persons, grave threats, grave coercion, slander at cyber libel. Bali po sa naging desisyon ng piskalya, kulang daw po sa detalye at ebidensya ang mga reklamo kaya dinismiss ang mga ito. Wala pa namang tugon mula sa kampo ni Ang hinggil sa naturang resolusyon. Nagugat po ang mga kaso sa alegasyon ni Ang na sina Patidongan at Pantiles ay umano'y nagsabwatan para mangikil ng 300 milyong piso kagnay ng kaso ng mga nawawalang sabungero. Inaasahang papalo sa 2.1 million ang dadagsang mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange sa Undas. Ayon kay Jason Salvador, Director for Corporate Affairs and Government Relations ng PITX,
Bahagyang mas mababa ang pagsayang ito kumpara sa mga nakaraang taon dahil sa walang long weekend ngayong undas at mas pinaghahandaan ng karamihan ng Pasko. Samantala, handa ang PITX sa tugunan ng mahahabang pila ng mga pasahero sa pamamagitan ng sapat na bilang ng mga babiyahing mga sasakyan. Anya, nagiging dahilan din ng delay kung minsan ang turnaround time ng mga bus dahil sa matinding traffic at paglabas at pagpasok o pagpasok ng Metro Manila. And tomorrow's news tonight. Standby pa rin po sa iba pang mga balita mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. Nakataas na raw pong alerto naman ng Philippine Coast Guard simula October 30 hanggang November 4 bilang bahagi po ng Oplan na biyaheng ayos. Undas 2025. Ha? Nako. May nangyari palang lindol, ha? Wow! Niyanig nga po ng magnitude 5.7 daw po na lindol ang Manay. Ano na naman to? Aftershock na naman. Medyo malakas-lakas pa, no, ha? Mamaya po ang ibang mga detalye, mga kaibigan. Dalawa naman tauhan ng Port of Subic at isang broker abay kulong sa Senado. Matapos pong ma-cite in contempt dahil naman sa pagsisinungaling. Tagig. Tagig. Ano? Pinuri ang pulisya. Okay. Sa sunod-sunod na anti-crime drive, milyong-milyong pisong shabu abay nasamsam daw po. Mga drug suspect at wanted persons na aresto. Live-in partner naman ay ayaw makipagtalik. Tinutukan daw ho ng baril. At tinakot pa. Ayun, ha? Akala mo, Dudong, hindi ka makukulong. Ayan, inaresto ka, ha? Pinalagan ka lang. Oo, grabe ka naman. Respeto ka naman. Hindi mo yung ganun-ganun. Tututukan mo pa ng baril para lang... Tomorrow's News Tonight. Pilipinas ang oras, alas 9:27 ng gabi. Star Wars, always remember, kapag linis, pakitawin ang kahit litin. Star Wars, isang natin Star Wax, ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balik yung tabang sahig. Star Wars, isang natin Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Tama, tinutugtog ko. Ha? Sa anumang sakuna, mapasunog, Tama kaya doon. o lindol. Laging dapat naka-ready ang inyong debateryang mini component para tuloy-tuloy ang daloy ng informasyon mula sa inyong pinagkakatiwalaan. Ay, ayan. So, na-drop na natin sila. So, maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli ingat. God bless. Paalam po muna. Pansamantala po. Sa panahon